Disclaimer: this video PowerPoint presentation is solely created for the purpose of teaching or guiding the third-year medical students on how to treat their subjects in the third year and as to correlate your lessons in the previous 2 years in learning of the basics for the clinicals and apply it. This video will focus on the questions of how. How will I approach my medical third-year subjects and also giving importance to every subjects or the discussion of the horizontal vertical learning of the first 2 years. Please see the video down below. Good day, future MDs! Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo ang kahalagahan ng horizontal vertical learning para sa mga clinicals or sa mga third year subjects. So, tignan na naman natin ang medicine as one whole subject. Sa dalawang video ko, na-discuss ko na yung blue at yung orange na yung first year at second year. 'Di ba? Magsabi ko dati, magkakaruktong sila. Pero ngayon, ang ituturo ko sa inyo, ikakaruktong na natin sa third year. Kaya tignan nyo, may mga arrow. Pero tignan nyo, again, nasa isang box. Bakit? Kasi horizontally, magkakaruktong din yung mga subject na yan. Yung mga principles nila magkakaruktong. In a while, ide-demonstrate ko. Ano nga, yung paano sila magkakaruktong at bigyan na rin kayo ng ideya kung paano sila paano sila ina-approach ang mga subject na to para mapagduktong-duktong ninyo yung mga topics sa medical school ninyo. Okay? Take note of the following format. Ayan, kasi tingnan nyo, napaka-universal kasi sa mga medical schools, ay medical textbook, na ganito lagi sila or pati sa discussion. Anatomy, and then turo si pathophysiology. Tapos pathology, yung mga mga nasa slides ninyo. Signs and symptoms. And then physical exam, yung mga tinuturo sa ClinMed 1. And then yung mga differential diagnosis. Pero brief lang yun, pero may mga books talaga na napaka-dedicated para sa differential diagnosis. Pero meron dyan sa mga textbook din natin. And then ancillary procedures. Ano pwede mong ipagawa? Laboratory ba yan? Mapa radio ba yan? Mapa microbiology test ba yan? And then treatment, prevention, complication, at saka yung prognosis. Ayan, sabi nga natin, magkakaruktong sila. Bakit? Tingnan nyo. Minsan may kulang na sinabi kay halimbawa surgery. Di sasabihin natin sa IM, ano nga ba yan? Yung iba, they differ in the discussion. Kasi pwede sa prevalence ng age group. Halimbawa, ito, mas common sa bata. Ito, mas common sa matanda to. Ibig sabihin, pinagko-connecta nila yung mga topic. So, magko-correlate, mag-horizontal vertical learning. Sabi ko nga, kaya nga may arrow kanina, pag wala kayong maintindihan sa topic na yon, bumalik kayo sa second year. Okay? Sa second year subjects, lalo na mga pathology, basic surgery, hindi ko pa rin maintindihan. Balikan mo ang first year, balik sa basics. Ang importante, makuha mo yung mekanismo. Kasi pag natintindihan mong mekanismo, dun na lalabas paano mo i-treat yung sakit na yon at ganon sasabi sa pasyente mo sa future kung paano mo i-explain sa kanila tong sakit na to. Okay. Minsan, babalik ka pa nga sa pre-med mo. Halimbawa, radiology, visual learning,
Hindi lang yon. Minsan, ano nga ba yung maitim? Bakit puti yon? So, balik ka sa principle ng chemistry o sa physics mo. Ano nga ba ang solid, liquid, at gas? Babalikan mo siya. Kasi doon mo makikita, ay bakit yung plaka itim? Bakit yung plaka ang puti? Bakit sa ultrasound, alimbawa, may itim doon sa taas. Tapos doon sa ibaba, minsan may maputi doon sa ilalim ng ultrasound mo. So, go back to the principles. May explain ngayon. Yan o, dapat may mindset ka na iisang buong subject lang ang medicine na yun. At, importante, nire-remind ko lagi, dapat habang nasa med school ka pa, nag-aaral, may mindset ka na nag-aaral ka na para sa board exam. Kasi, para pumasa sa board exam, isa sa dapat yung isaalang-alang, yung background ninyo sa medical school, na i-reinforce na lang pagdating ninyo sa mga review center nyo na applyan ninyo. Okay, ayan. Meron kasing advantages of horizontal vertical learning. Okay. So yan, may mga, tingnan nyo yung mga organ system or based versus traditional subjects. Okay? Ito kasi, yung mga bina-advocate na niya yung dun sa mga eskwelahan nga lang na modular ang mga approach nila or via organ system. Halimbawa, Maroon School at Blue School sa Ortigas. Halimbawa, ito. Pero mamaya ituturo ko sa inyo paano natin gagawin to. Despite tayo kasi traditional ang sinusunod natin. Ayan o, halimbawa, diabetic. 'Di ba? Halimbawa, diabetes sa kidney. Bago mo maintindihan ng nephrology, bago mo maintindihan ng endo, balik ka muna sa basics mo. Kasi, halimbawa, hindi mo inaral, hindi ka bumalik-balik dun sa mga basics mo. Di hayan, puro memorization ka na lang. Puro highlight ka, wala kang naintindihan sa topic. Kasi hindi mo, kaya dapat, babalikan mo yung basics mo. Kaya dito, pharmacology. Ang daming gamot. Mga ACE inhibitor, beta blocker daw. Halimbawa, sa high blood. Pero, pag hindi ka nag-aaral ng physiology at biochemistry, yes. May mga sistema kasi na involved din ang biochemistry. Kung tutusin, again, horizontal learning, by experience ko na rin, ang sarap ng physio at biochem ipagsama-samahin or i-correlate. Pag di mo naintindihan yan, wala, di mo alam ang preload. Pag di mo alam ang preload at afterload, wala kang naintindihan, di mo inintindi itong basics po. Pag pumunta ka sa pharmacology o lalo na kaya, pag nasa IM ka, nagme-memorize ka na lang. Or superficial, kaya wala kang matandaan sa mga topic na inaral mo kasi yung inintindi mo. Remember nga 'di ba yung Ebbinghaus curve na naituro ko sa isa kong video. Pag superficial lang, hayun, nakalimutan mo na. Okay, yan nga sabi ko, traditional based learning tayo pero hindi ibig sabihin hindi mo magagamit 'to. Bakit? 'Di ba? Sa self-review mo, sa self-review mo, pag may hindi ka maintindihan, pwede mong bisitahin yung ibang mga references na may kinalaman dyan. Kasi, again nga, i-correlate mo sila. Para, pagdating mo sa kasi sa psychology, gumagawa tayo ng mga neurons, di ba? Kapag, pag pinag-connect-connecta mo yan, nagiging habituation na siya. So, paulit-ulit, mas natatandaan mo yung topic na yun. Yan nga, nakorelate natin sa Ebbinghaus curve. At the same time, pwede mong magamit to. Example, sa atin sa traditional. Halimbawa, tinidiscuss natin sa tinidiscuss sa pedya. Halimbawa, nasa ka. Halimbawa, cardio. Okay, pedya cardio tayo. Pag nabisita mo ulit ang pedya cardio sa pedya surgery o sa surgery sa subspec,
magagamit mo siya, yung mga principle doon. At the same time, since ang traditional kasi, usually move on lang yan, nare-repeat mo. At isa pa, hindi ka mabobore sa staying lang ng one topic. So, ang lesson ko sa inyo, hindi porket traditional tayo, hindi natin pwedeng magamit ang modular. Mali yun. We can use that. Basta tiyaga at sipag. Okay. Again, thyroid ulit ang pag-iinitan ko. So, kukuha lang ako ng isang sakit dito Pero kasi, gusto kong makita ninyo ano nga ba ang ibig kong sabihin sa mga sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, Hashimoto's thyroiditis. Pero by the way kahit sa ibang mga topics, pwede niyong ma-apply to. Okay, halimbawa sa Harrison, kinumpara ko, autoimmune siya. Sabi na naman sa Nelson, ayan, maga din siya. Pareho silang sinabing maga. Ayan pareho sila, adolescent or simple. At pareho silang sinabi, acquired. At least may idea ka na pagdating mo sa Harrison, acquired. Common acquired. Pagdating mo sa Pedia, acquired. The common din. Diba? Meron silang mamaya i-discuss ko yan. Bakit mataas ang TSH at mababa T4 nito. Okay. Ayan. Kung di pa kayo na tignan nyo sa surgery na naman. Pag visit ninyo na naman yung topic, pareho na naman sila. Then, tingnan nyo. Tingnan mo, yung isa, yung nasa left side nyo, kinuha ko sa Sabiston yan. Yung nasa right side nyo, kinuha ko sa Schwartz yan. So, tingnan nyo, pareho lang silang sinasabi, female is to male ratio. Pareho na, yan na naman, sinabi na naman nila, autoimmune distraction na naman. So, kaya nga, importante talaga, pagdudugtungin ninyo ang mga subject ninyo. Kasi pag pinaghiwa-hiwalay nyo talaga yung subject na yan, makakalimutan nyo. Kaya pagdating nyo, pag diniscuss na naman, ang lalabas, alien yung topic sa inyo na naman. Kasi, sinuperficial nyo lang sa isa. Iniintindi do. Hindi lang memorize, iniintindi ito. Okay. Ano mangyayari? Enlarged thyroid gland, sinabi niya. Pero, yes, tinuturo din naman sa Harrison to. O kaya sa Pedia. Yan din ang sasabihin nila. Diba? Ayan na naman, autoimmune antibodies. Yan na naman ang sinabi ni ni Pedia. TPO antibodies. Pero ano nga ba ang pathophysiology? Ayan, kumuha na lang ako ng summary. Pero kasi, yan lang naman ang gusto niyang sabihin. Diba? So, autoimmunity, yan daw. Autoimmunity lang. Tapos, titira si lymphocyte. Nagawa sa T-cell. Hayan, sira. Antibodies, tataas sila. And then, titignan mo ano pwede mangyari. Again, go back to the axis na naman. Okay? Go back to the axis. Tapos, tingnan mo yung pathogenesis. Yan. Kung gusto niyo ng picture, kung sa picture, pinakamaganda, suggest ko, kumuha kayo sa Robbins. Lalo na pag gagawa kayo ng trans, sa Robbins kayo. Kasi, nakapicture sila doon or nakadiagram. Kung hindi man, sa internet, hanap kayo. Promise. Ang ganda niya. Okay. Tapos, pag di nyo maintindihan, sabi ko nga, bumalik kayo sa mga subject na ito. Halimbawa, immunology, tinuturo sa second year sa microbiology to. Again, ito ang normal na T-cell. Yung kanina pinakita mo, abnormal. Ito ang normal. Okay? On the left side, diyan, paano lumalabas ang isang T-cell? Okay? At paano sila mag-activate sa isang antigen? Yung isa naman doon, on the right side, paano nagre-recognize ang mga T-cell mo na normal? Ayan, go back to the normal. Go back. Nasa second year na immunology ninyo. Yan ang trabaho ng mga T-cell nyo. Pag di nyo maintindihan, at least dito, mas maintindihan nyo na siya. Yung antigen-antibody complex.
Ayan, 'di ba? Kung naintindihan nyo na yung basics, and then go to the pathology. Pagdating sa pathology, nagkaroon ng, na-recognize niya, pumunta ang macrophage, ayun, sira. Kaya tignan nyo yung sa right side. Yan ang sinasabi nila, nila Harrison. O kaya ni Nelson. Ayan, tad-tad sila ng mga T-cell. Wala sila ma-produce kasi tad-tad ng mga antibody kasi tad-tad ng mga cell. Namamaga siya. Kung titignan nyo. Yan, kita ko yung colloid. Hindi ko man lang ma-appreciate yung colloid kasi wala na. Puro magang-maga na yung follicle mo. Okay? Di pa rin maintindihan. Balik ka ngayon sa physiology mo. Yan, inano ko na lang brain development, protein breakdown. Bakit ko pinakita to? Kasi sabi ko nga, babaliktarin mo siya. Ang physiology nito normal, pero pag nag-vertical learning ka, babaliktarin mo siya. So example, sa heart mo, increase. Nasira yan, decrease ang mangyayari. Diba? Halos wala kang protein breakdown, kaya nilalamig-lamig ka. O kaya wala kang skeletal, o kaya minsan, maliliit. Diba? So again, vertical learning na naman. Ayan. Ito na naman, immunology. Pag di pa rin naintindihan sa immunology, physiology na tayo. Yan, pinapakita niyo yung ng mga T-cell or yung hematopoietic. Balik na naman yung, ito dapat, sa normally, hindi sila magre-react. Pero dun nga, nagkaroon sa receptor mo. May autoimmune na problem. Yan. Pag di mo maintindihan, balik. Kung yung sa physio kanina, kung gusto mong ma-visual, ano nangyari? Tignan mong histology. Tignan mo rin ang normal physiology ng thyroid mo. Ito, yung sa left side, mga follicle yan. Yung nasa right side, kumuha ako. Ang kasi dito, paano nga ba gumagawa ang thyroid hormone mo in response sa TSH mo? Or again, go back sa curve. Sa hypothalamic curve nyo. Balik kayo dun. Ayan, tignan nyo. On your left side, matanda. On the right side, sa bata. Tignan nyo. Halos pareho na naman sila ng sinasabi nila. Pero kung mas kita nyo na nga lang, mas nga lang sa bata, mas detailed yung pinakita niya. Pero kung tutuusin, halos pare-pareho lang sila ng mga sinasabi. Halimbawa, i-take nyo. Halimbawa, tignan nyo. Tiredness, weakness. Sa kabila, may low body mass. Weight gain. Sinabi na naman niya sa bata, weight gain na naman. Constipation. Sabi sa matanda, sa bata, constipation na naman. Okay, so yan, pwede silang kasi almost the same principle sila. Ayan. Pag hindi pa rin maintindihan, go back to the gross anatomy. Asan ang thyroid mo? Diba? Nasa anterior neck. Bakit? Kasi kakapaka. Magkakapaka dun. Titignan mo rin, cross-section ng anatomy, baka mamaya hindi na pala makahinga yan kasi may compression na. Sa laki ng thyroid mo, pati si trachea, remember, di ba? Sa likod niya, yung cartilage, sa likod niyan, andyan yung daanan ng hininga mo. Pag na-compress, di surgery. So, you have to learn paano talaga siya umalik. Ayan, laboratory interpretation, yan na naman. Okay? So, ang lang yan, yung axis yan, kinuha ko lang sa Henry's yan. Again, pati wag yung iisnabin ang clinical pathology. Kasi kung man yan, baka mamaya lumabas din sa board exam nyo yan. Again, showing the importance of the axis. And then, yan ang reason, bakit ko sa inyo pinapaaral yung axis na yon. Halimbawa, kasi
Doon yung malalaman ano nga bang disease entity, ano nga ba yung resulta pag nag-interpret kayo ng mga laboratorio nyo sa kas. Okay. Pero yun lang naman yung importance. Pero by the way, there are many ways around kasi na paano tayo mag-characterize. I just shown you sa thyroid lang as an example. Okay, eto hindi related to pero pag may ultrasound, halimbawa, or may imaging na involve, di basahin nyo si basahin nyo yung brand ninyo sa radiology. O kaya kung ultrasound, pwede rin si Cullen. O kaya kung ano pa rin, kay William Herring. May re-recommend ko yun. Kasi basic na paano kayo magbasa ng isang radiology. Ayan yung anatomy na naman. Tignan nyo yung thyroid. Diba? Yan ang normal. Pero halimbawa, hindi natin pinag-uusapan yung mass. Okay? Pero, tingnan nyo, yung anatomy ng, tingnan nyo, yung bukol, itim, di ba? Yung may arrow dyan. So again, dati sa amin noon, may practicals kami sa, so we have to distinguish that sa radiology. Na dapat isa sa basics ng understanding ng estudyante na third year, pakabasa nito. Initially, bakit? Kasi pwede kayong matanong dito, kung hindi sa boards, baka mamaya sa clerkship ninyo, marami kayong ganyan na ma-encounter sa mga rotation nyo. Okay? Lalo na pag nasa ER kayo na rotate, pang mabilisan doon. So, dapat, yan, medyo mabilis din ang pagbabasa. O kaya, baka matanong kayo pagdating nyo sa lalo na clerkship nyo. Pag natanong kayo sa mga case conference, so importante, marunong kayo magbabasa ng mga ganito. So again, vertical learning tayo. And then correlate nyo sa mga pasyente ninyo na nakita nyo face to face. O ayan. O, medical treatment. Correlate natin sa pharmacology. Sabi ko nga dapat, iniintindi ninyo. Okay yan. Kulang. Sabi natin sa kulang, di T4, ibigay mo yung T4. Yan ang sabi. Sabi din ni Harrison, T4. Sabi ni Pedia, T4. Sabi ng surgery, T4. Sabi na T4. Pero, titignan nyo, minsan, diretso lang sila. Kung dalawang official textbook, halimbawa, nagbasa ka ng Schwartz, nagbasa ka ng Sabiston, o kaya sa first year mo. Dati, di ba? Nagbasa ka ng Byrne, binasa mo pa sa Guyton. Minsan kasi kulang-kulang sila. So, kung ano yung kulang ng isa, pwedeng takpan ng isa. May sinabi siya rito. There is no role for the imaging studies. Kaya nga, mas ang pinakita ko. There is no role for the imaging studies. Ayan, sinabi niya. Pero discomfort, lubus or fullness of the mouth. Ayan. Hetero, hypoechoic. So, hindi siya kasi. Diba? So, important. Iyan na naman ang horizontal, vertical learning nyo. Okay. Basta, ang gist ko lang sa video na ito, matuto kayong mag-horizontal. Example, lahat ng first year, i-correlate. Lahat ng second year, correlate. Lahat ng third year, correlate na binabalikan nyo yung mga basics ninyo, which is the vertical learning. Okay? Again, kahit hindi tayo modular approach, gusto ko, ma-practice kayo na ginagawa nyo rin siyang mga mode. Kahit paano sa self-review nyo, modular approach ang ginagawa ninyo. Kasi, promise, laking tulong niya. Okay. With that, thank you sa panonood at pakikinig.